Sa wakas, ipinalabas na ang CompuBox Final Punch statistic sa trilogy nila ng undisputed super middleweight world champion na si Canelo Alvarez at Gennady Golovkin, pero marami ang nadismaya nang nakita nila ito. At alam nyo ba, pagkatapos ng laban, may nakakagulat na ibinunyag ang dalawa patungkol sa laban nila. Yan po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan, kaya tara, kwentuhan na! Mapagpalang araw sa inyo mga kakwento at maligayang pagbabalik. Bukal sa loob at tinanggap ang pagkatalo at higit sa lahat, hindi nagdadahilan sa kanyang kabiguang natamo ang boksingerong taga Kazakhstan na si Gennady Golovkin sa kamay ng Mexicano na si Canelo Alvarez na nagtagumpay sa pagdepensa niya sa kanyang pagiging undisputed super middleweight world champion September 17 Sabado sa Amerika at Linggo naman sa Pilipinas sa T-Mobile Arena sa Las Vegas. Tinuldukan ni Canelo ang usapin kung sino nga ba ang mas nangingibabaw sa kanilang rubber match nila ni Golovkin sa pamamagitan ng 12 rounds unanimous decision. Mga kakwento, ang judges scorecards ay 116-112 at 115-113 sa parehong dalawang mga hurado. Pero mas maganda talaga mga kakwento na ipapakita ko sa inyo kung paano iniskura ng mga hurado ang laban. Kaya naman, ipapakita ko sa inyo ang Nevada State Athletic Commission official scorecard ng tatlong mga hurado at talagang nakasulat pa ito mismo ng kamay ng mga hurado. Kung titingnan natin mga kakwento mula sa kaliwa, ang una nating makikita ay si huradong si Dave Moretti na nagbigay ng 116-112 pabor kay Canelo at itong si Steve Westfield at si David Sutherland naman mga kakwento ay parehong nagbigay ng 115-113. Ating makikita dito na sa early rounds pa lang ay nakuha na kaagad ni Canelo ang kalamangan. Humabol lang itong si Golovkin sa mga late rounds na kung saan kinapos na siya sa puntos. At may makikita rin tayo na may mga remarks sa baba. Inamin ni Golovkin na siya talaga ay sobrang naging maingat sa laban dahil sa mga counter punches ni Canelo na alam niyang mas mabilis pa kaysa sa kanya. Sinabi ni Golovkin, alam ng lahat kung sino nga ba itong si Canelo. Isang maling hakbang lang ang magagawa ng isang boksingero sa kanya. Kaya ba, talagang matatalo na sa laban. Kay Canelo mga kakwento, pwede kang matalo dahil lang sa isang maling suntok daw. Tingnan daw natin mga kakwento ang kanilang mga muka. Ito ay nangyari sa kanila dahil sa high level fight ang ipinakita nila at nag-insayo talaga sila ng maigi na nagbigay ng isang napakagandang quality na laban. At ayon pa kay Golovkin, ang laban nila ni Canelo ay more tactical na parang chess at sinabi niya na Canelo was better. Pero alam niyo ba mga kakwento, marami ang nadismaya sa trilogy ng dalawa dahil kulang na kulang daw ito sa bugbugan at drama sa ibabaw ng ring. At katunayan, itong si Oscar De La Hoya nga ay nakatulog pa habang nagsuntukan ang dalawa. Nagising lang daw siya dahil sa ginawa ng katabi niya. Sa unang laban kasi nila noong 2017, ang naging resulta ay controversial 12-round split draw. Pero marami ang nagsasabi na si Golovkin dapat ang nanalo sa laban na yon. Kaya nga ikinasak agad mga kakwento ang pangalawang laban nila noong 2018 at napaka-close fight talaga ang laban nila. At pwede mo ring sasabihin na itong si Gennady Golovkin ang nanalo. Kaya naman, kung ating titingnan mga kakwento sa kanilang CompuBox Punch statistics, kung ang ating pagbabasihan muna ay ang pangalawang laban nila, nagpakawala itong si Golovkin ng 879 punches at landed 234, habang itong si Canelo naman ay 622 punches at landed 202 lamang. Pero sa mga mata ng mga hurado, itong si Canelo ang panalo sa sobrang dikit nila na laban. Pero kung sa trilogy naman ang ating pag-uusapan, nagbitaw si Golovkin ng 521 punches at landed 120, habang itong si Canelo naman ay nagbitaw lang ng 487 pero landed 130. Kung jabs naman ang ating pag-uusapan, mas lamang ng 29 jabs itong si Golovkin kay Canelo, ngunit lamang naman itong si Canelo ng 39 power punches kay Golovkin. Samantala, ibinunyag naman ni Canelo na sa round 1 pa lang ay naisipan na niya na mahirap talagang patumbahin itong si Golovkin, kaya umabot sila hanggang sa huling round. Umamin naman si Canelo na may natamong left hand injury na siya bago pa man ang laban, kaya mas lalong lumala ito habang nakikipagsuntukan kay Golovkin. Kaya naman, ang muling pagbabalik ni Canelo sa taong 2023 ay nailagay ito sa panganib at pag-aalinlangan dahil kailangan pa ni Canelo na magpa-surgery at magpagaling bago siya muling magbabalik sa ibabaw ng lona. Ayon pa kay Canelo, siya ay magpapagaling at magbabalik na mas malakas pa. Gennady Triple G Golovkin.
sa edad na 40 taong gulang kontra sa 32 taong gulang na si Saul Canelo Alvarez. Natalo man si Golovkin, pero marami pa rin ang humanga dahil hindi man lang siya napabagsak sa trilogy nila ni Canelo. At sa aking nakikita mga kakwento, hindi lang dahan-dahang nawawala o nalalagas ang buhok ni Golovkin dahil medyo nababawasan na rin ng konti ang kanyang pagiging agresibo sa laban. Pero kung ang trilogy nila ay ikinasa ito ng mas maaga, siguradong mas marami pang aksyon at drama ang matutunghayan ng mga manunod. Pero sa kabilang banda naman mga kwento, ito ay isang hamon kay Alvarez na dapat maghanda at magpalakas pa. Mahigit 8 taon na nga ang agwat nila ni Golovkin at 40 taong gulang na ay hindi pa nga raw niya napabagsak. Paano na nga kaya kung kaedad lang niya na mga elite fighters din ang kanyang makakalaban? Pero ganun pa man, there is always room for improvement. Mga kakwento, sigurado akong mas pagbubutihan pa at paghandaan pa ito ni Canelo. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman ay nagustuhan nyo ang kwento natin ngayon, baka pwede nyo po akong mabigyan dyan ng like. At kung hindi mo pa nagawa ito ay aba, gawin mo na. Please subscribe to Kwentong Iba na Kwento. Alright. Like, share, and subscribe. Bueno mga kakwento, bago tayo magtatapos ay shoutout muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Kenshiro Alyanik, kay kakwentong Emil Puno, kay kakwentong Screamers K5, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.